I don't want to be conservative when it comes to dreaming because I dream high. Hi, I'm Ann Payawal. I'm 50 years old and I'm a businesswoman. Marami kasing struggle sa pag-start ng business. Number one is you have to believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, nobody else will believe in you. Since we are a family of pet-loving people, na-realize namin there's a big need para magkaroon ng mga grooming services that can take care of the animals. And then the family, my siblings, decided to start the business together with our two friends. What we want to do is to be an advocate of animal care and love. We're planning to put this business in franchise. That's why when I dream high, I also take care of myself. So yun yung goal ko, to stay fit, to stay healthy by taking MX3, and to continue working with my siblings and make this company grow and mag-launch kami ng mga franchise in different cities. MX3 is like praying. We cannot live without prayers, right? Based on my experience, MX3 works for me. It works for my life. It's a miracle. And I couldn't find anything closer to that. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Oh my gosh, nabitin ba kayo? O, diba? Naku, ang init tong eksena. My gosh, ang daming revelation ng baraka. Correct. Nakakaloka ito. Ayan, syempre sa mga gusto pa rin magpapatarot reading, ayan, pwede nyo pong i-follow si Lance sa kanyang Instagram account, ang A Life of Lancelot. Tama, diba? Yan. At syempre sa lahat pa rin po na nakatutok sa atin, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabasa at pagbibigay ng, alam mo yung sagot sa mga katanungan na bumabagabag sa ating mga isipan. Correct. Uy, ano yan? Ba't may umuungol dyan? Ewan ko ba din? Kung ano-ano ang pinapanood ng Bakit mo? Ano pinipindot mo? May mag-uungol-ungol dyan na nakakaloka. Hoy, Mare! Ay, sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo, kayo po ay nakikinig pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihin radyo, sabihin mo! Oh, diba? Grabe ang init tong eksena kanina. Kinilabutan ako sa mga revelations ang tarot card. Diba? Ayan, ikaw balance, ayan na nagugulat sa mga nababasa mo ngayon sa tarot card. Oo. Nagugulat pero sa araw-araw na nagbabasa ko. Oo. Ganon din yung nakikita ko lagi. Actually, yung mga problema ng mga artista. Oo. Problema talaga rin siya ng mga normal na tao. Ay, talaga. yeah. Speaking of problema, Lance, papasukan na natin yan ng unang katanungan. Siyempre kasi kanina mainit kasi yung Katniel eh. So susundutan natin ng mga ilang katanungan. Hindi, tsaka para malaman, diba? Para sabihin ng baraha, in 2 months time, Mare. So January ngayon, 25. So February, March. So April ang tabayanan natin. Kung may malilink nga kay Daniel Padilla Pago. Eto may katanungan ako. Speaking of Daniel Padilla kanina, no? May panibagong magmamahal na ba or magmamay-ari ng puso ni Catherine Bernardo sa taong ito? Or may nanliligaw ba? Kung magkaka-love life. Oo, yung mga ganon. Naku. Ay, oh my gosh, ang pagre-react mo. Sa pagre-react mo, Lance. Knight of Coins, may gustong magpakitang gilas. Ay! Kay Catherine? Queen of Coins. Mapera. Okay. Actually, kinakabahan tong guy na to. Actually, showbiz siya eh. Ay!
So magkaka-love life. Oo. Merong gustong magparamdam kay Catherine Bernardo. I got here Knight of Coins. Oo. Mayaman. Yes, someone who can offer something. Pero, at the end of the day, mas mayaman pa rin yung Queen of Coins. Ay, mas totoo mayaman naman, pa rin si Catherine. Oo naman. Oo naman, yung network May yan. utang nga sa kanya eh. Sabi nung baraha. Oo. At sabi din ng mga chismosang kapitbahay. Sabi nung baraha. Oo. Ulitin ko, may utang sa kanya. O Pero tapos, yung Queen of Coins kasi, parang it doesn't really matter kung mas mayaman Kung sino pa tong mayaman, lalaking sino to, may pera. Or kung mas mayaman Oo. si Catherine. Oo. Pero ang maganda dito, with 8 of Wands, this is going to be an adventure. Mm. Very adventurous siya actually na I think it could be a model or an actor Oo. na magpaparamdam sa kanya, possible na medyo bago-bago lang din. Oh. Oo. So hindi ito yung mga nalilink kay Catherine kagaya ni Alden Correct. Richard. Ayan. Lance, lapit ka lang daw sa Okay, mic. okay. Ayan. Diba? Ayan. So eto nga, may katanungan pa. Sundutan na natin Sige, din go, yan. Mare! Diyos Grabe. ko. Bukod sa mayaman Oo. at artista ito, Oo. ayan, Chismosa ka makakatambal ba niya ito sa pelikula or proyekto? Okay, tignan natin. Ay, Kasi Mari, di sino ba? ba yung mga ano? Oo. Di ba may, Si Alden. alam ko si Donnie ngayon meron Oo, may Don Bell. Oo. Di ba Ah, napabalita okay. nga si Donnie ay hiwalay na sila ni Bel Mariano? Yun ang nachichismis nung nakaraan. Sabi, di ba? May nagsasabi nga din na hindi naman daw sila. Pero eto na. Ayan. Oo. I think mas private ito na tao. Kumbaga, Ay, malam Rambo Nunez, ganyan. Very private pero mayaman. Oo. Di ba? Willie Revilla, and then, Showbiz yun. Sandali. I got here the Pope or the Hierophant sa ibang mga deck. Oo. Nakikita ko dito na yung mga makakapartner niya naman ngayon purely professional. Professional. Pero may nakatago na nabubuong love life Oo. outside of that professional life. So nakikita ko dito with the Nine of Cups, Catherine Oo. is actually going to recover very fast. Oh. Pero syempre hindi naman mabilis makalimot. Agad-agad. Syempre, So ibig sabihin, nasaktan Lance, ngayon siya. may nakinikita na siya, ganon? Ay hindi, wala Hindi pa naman. makinikita. Wala pa. May nagpaparamdam. Grabe ka May naman. nagpaparamdam na. Merong willing to parang to be of company to Oo. Catherine, and of course natural siya na with Catherine na talagang may mga taong mag-o-offer sa kanya, but this person Oo. specifically actually malaki yung chance niya and hindi walang pressure Itong to private person na to. private siya pero related siya sa show business Oh. Naku. kasi yung 8 of wands kanina Producer. medyo magulo yung Oo. medyo may onting gulo rin pero Oo. parang low key lang tayo. Oo. Ganon, low-key lang. Ay, hindi siya masyadong ma-showbiz. Nakalok. Ito susundutan ko Sige, talaga. Mare. Nanggigigil ako dyan. Oo. In the future ba, ang makakatuluyan ba ni Catherine is more on ba na sa showbiz or a private person lang? Like yung pinakahuling taong mamahalin ni Catherine. Oo. Okay. Galing talaga siya na. Yan na ba yung pakakasalan niya kaya? Yung pinakahuling tao bang mamahalin ni Catherine na, alam mo yun, oo siya sa harap ng simbahan, is it in the show business? Or it is coming from the private sector? Private sector? Ano yan? Hindi yan pumipila ng 4-piece. Yung mga maralit na natin kababa. Walang iyaka. Hindi, pero ayan na, my God. Ano. Kinakabahan ako lagi pag naglalabas ng barahat sila. Okay. I got here the moon. The moon card is all about a card of secrets. So very private. Private sector. Oo. Hindi totoo, di ba? So Oo. ibig sabihin, pribadong tao. Pribadong tao. Pero maayos. I got here King of Cups. Na may Kumbaga, pera din. Yung King of Cups actually, hindi siya more on money. Ano? Pero mas dito makakamdaman ni Catherine na, oh my God, mas may titindi pa pala doon sa pagmamahal na naramdaman ko. So mas secured. Mas secured. Mas mapoprotektahan siya. Mas maibabalik sa kanya yung pagmamahal. Police. Ganun. Akala ko tanod. No? Pero yung isa naman, Eight of Cups, Oo. it talks about, ito yung, kumbaga, malapit na siya sa happily ever after Pero nakikita ko dito na yung connection nila, Oo. it might not be perfect, oo. pero nakikita ko kung paano sila
magkaroon ng understanding sa isa't isa. Kasi like si Catherine, I can sense na yung energy na binibigay niya is someone who's very down to earth. Down to earth, but at the same time, may mga time wherein napipilitan siya na makisabay doon sa trip nung partner niya. Now I can see here na merong very common, very parehong-pareho kung ano yung, di ba sabi nila opposites attract? Yes. Pero nagiging attracted din sa isa't isa yung mga taong sobrang magkapareho. At nakikita ko na mamimimit talaga ni Catherine yung match niya. Sino so kaya? Ibig sabihin, hindi talaga sila match ni Daniel ayon sa tarot yun. Ayon sa Kasi kumbaga, parang kasi kanina, di ba sa first part natin, is planado yung break up according sa tarot. Di ba? So matagal na palang gusto din nung Yung isa lang, di ba, baliktad pala yung iniisip nating lahat na yung babae ang kumakapit. Diba? Ay, eto Lance ha. Eto Sige, kasi, di ba, itong dalawang kapamilya actor and actress na to ay nasa ilalim ng ABS-CBN. May isa akong napakatinding tanong, Lance, kasi napapabalita nga na babalik na ang prangkisa ng ABS-CBN. Ibabalik ba ngayong taon ang prangkisa ng ABS-CBN? Taray. Pag naibalik yan, baka makalimutan niyo po kami. Ay! Ano yun? Naku. Okay. Parang natatakot ako dun sa sagutan nila. Actually, sa galawan niya. Things are starting to become more balanced with the energy, with ABS-CBN and sa mga connections nito. I got your Page of Cups. Nagiging isa na siyang buong offer. Isa na siyang nabubuo. Pero I can see here with the Ten of Swords na it might not be this year, but possibly next year, early next year. Pero kumbaga this year it's just a preparation for a bigger comeback. Kumbaga there might be delays, but I can see here that maraming pag-uusap na mangyayari dito with the Ten of Coins. Pero positive naman ba? Naku. Nag-iisip si mukhang Pwede bang sabihin to? Sige. Positive ba ang magiging pag-uusap? Itong card kasi na to, yung Ten of Swords. Balakid. Sa bawat nananalo may natatalo. Let's just put it that way. So ibig sabihin medyo malabo pa. I feel like once na makuha or makuha ng ABS-CBN yung tamang-tamang timpla ng balanse ng enerhiya ng mga koneksyon, kung paano nito kumbaga i-place ng maayos yung mga bagay-bagay. I feel like that comeback, it's more than just a comeback. It's more than just the franchise. But sa mas malaking avenue, ganyan. Yes. Let's just put it that way. Diba? Mamaya natin kakalkalin kung ano ibig sabihin yan. So anyways, diba, natapos na tayo sa Daniel and Catherine. May mga isisingit-singit tayo. Ito may isisingit ako. Okay. Sa mag-asawang Richard Gutierrez naman ayan na. and Sara Labati, totoo bang third party ang cause and marireveal ba kung anong gender nung sino yung nagloko? Diba? Natin si Lance sa tanong ko. Marireveal ba yung identity ng third party? Okay, sige. Yung unang card na makukuha ko, ito yung card na nag-represent doon sa kung totoo ba. Totoo may third party na may involved. third party ba na involved. Doon sa dalawang mag-asawa. Tapos yung pangalawa naman, titignan natin kung sino ba. Kung doon sa mag-asawa. Doon natin. Ay, mga panggaha, habang binabalasan ni Lance yung nababasa ko yung mga question ninyo about sa mga DJs ng Energy FM. Abangan ninyo kasi yung mga katanungan na yan ay ipapalabas natin sa YouTube channel ng ABS-CBN ng YouTube channel ng Energy FM.
Ano ka? Bakit ka napunta doon? Yung Energy FM. Kaya doon nyo na lang po abangan yung tungkol sa mga buhay-buhay at lamlan. Alam mo, nasa isip ko pa rin yung ABS. Bakit ka napunta doon? Hindi tayo mapupunta doon. Hindi tayo magiging ano. Kaya doon. Sige ayun na, na. Lance. They're both happy. Ay? They're both, kumbaga, ang maganda sa kanila is, kung meron man tayong mga nagiging issue, kung meron man tayong nagiging problema, let's solve it right away. That's the lovers. Yung third party, honestly, no, sa Six of Coins, nakikita ko kung paano siya naging, it's so common. Na parang sa ating dalawa yung pag-uusap natin, alam naman natin sa paligid natin na may mga posible. Pero gagawin ba nating big deal lahat ng bagay? So nakikita ko na actually nagkakaroon naman ng resolution between the two. Yun maganda. But with the Six of Coins, yung gender, walang lumabas dito. Kasi wala. very neutral naman itong card na. So ibig sabihin, patas lang. Kumaga parang it's a typical problem of husband and wives. Lance, bilang pagtatapos ng ating chikahan ngayong umaga, maraming salamat. Bigyan mo nga kami ng mga posibleng mangyari sa show business sa mga darating na mga buwan. Kung merong bang mga pangyayari sa show business na talagang hindi inaasahan at hindi sumagi sa utak nating mga tagahanga at sa mga nanonood sa ating ngayon. Posibleng magaganap. Posibleng maganap sa show business. Force or strength. Ay. I got here 2 of Wands. Ay. Wait lang. So ibig sabihin? Knight of Swords. May mag-merge. Na naman? Merging siya na naman. Or a big collaboration actually. I can see a big collaboration happening here. At ito ay kailangan gawin para mas mapalakas ang isang kumpanya. Naku, baka ito yun, Mari, yung chika na sumasanib na yung All TV sa ABS-CBN. Correct. Baka ito nga yun. And I got here 2 of Wands. This is all about partnership. Ay, naku, yan na. Partnership. Baka nga yan na. And it's going to be very fast. Kumbaga, magugulat na lang yung mga tao, ay, nandiyan na. Hindi man lang kami masyadong na-inform, hindi man lang masyadong napag-usapan, di ba? Pero, pailalim pala lahat ng nangyayari. Tapos surprise siya sa maraming tao. Oh my gosh, diba? Well, ayan ang papakanta-bayanan. Alam mo, gustuhin man natin na magtanong pa na napakarami kay Lance. Pero kulang yung oras. Diba na nakakaloka? Pero Mare, bigyan muna natin siya pagkakataon na i-promote ang kanyang Correct. Saan kanila pwedeng i-follow? Yes. Saan magpa-personal tarot reading? Ayan, you can promote your social media. Thank you so much. You guys can follow me on Instagram at YourAstroKido, _D. Astrokido. Yeah, YourAstroKido. That's my esoteric account. Or you can also follow me on TikTok, AstroKido_. Okay. Ayan, doon ako nagla-live lagi. Wow. Free tarot card readings. Sa TikTok, ang tabayanan nyo. Yan ang free pala. Yan, samantalahin nyo. Kaya i-follow nyo siya sa TikTok. Yes, Diba? pag naka-live. Tsaka Diba? gumagawa naman ako laging content. Diba? Anyways, maraming salamat. And of course, busog na naman ang ating mga chismosang kapitbahay, Lance. Naloka. Salamat sa mga revelasyon ng iyong baraha na dala-dala ngayon. Palakpakan naman natin si Ulitin Lance. lang po namin this is a disclaimer na ito po'y inilabas lamang mula sa barahang ibinasa ng mga ekspertong tulad ni Lance, diba? Na isang tarot reader. At diba, wala naman nagkukumpirma na ito ay, alam mo yun, eto yun, ganyan yan, diba? So, kung meron pa kayong mga gusto lang ikonsulta, diba? Bisitahin nyo ang kanyang, gaya ng sinabi niya kanina, kanyang mga social media sa platform. Well, in the meantime, Lance, maraming salamat. Thank you so much. It's an honor na makasama ka namin dito sa Baklitas. Maraming Ang dami salamat. nating revelasyon. Diba? Especially doon sa controversial na Katniel na halos mag 2 months na yata. Yun naman talagang dahilan, Mari, kung bakit natin nakasama ngayon si Lance kasi Diba? nag-overthink na tayo. Oo,
masyado. Gusto natin unahan yung napapabalita. Pero ayon sa mga lumabas sa barahan, naku, mukhang madadagdagan yung iisipin natin. Sino yun? Bakit? Naglalagas na yung pilik mata ko kakaisip. Katniel, ano ba yan? Nakakaloka. Well, anyways, ayan. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng ating chikahana for this Thursday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At maraming salamat pa rin sa inyong lahat. At syempre, do the honor, Lance, sa sasabihin mo. Pag sinabi, wag mong sabihin radyo, sabihin mo, energy. Oo, yan. Ganyan na. Eto na. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Woo! Thank you so much, Lance. Bubbly, bubbly.